Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyo lahat. Sa video naman po na ito, may maganda tayong trading principle na i-discuss sa inyo ngayon, no? I-share po natin yan. Kaya naman kung ano yon, tara't pag-usapan natin yan sa video na ito. Pero bago natin pag-usapan yon, ako nga pala si Estudyante Trader, no? Isa tayong content creator, business owner, and a global trader and investor as well. So kaya naman mag-follow ka na, mag-like ka na, share mo na itong video para makatulong din tayo sa ibang tao. At syempre tayo ay nag-educate, nagbibigay tayo ng mga pag-giveaways, at syempre tumutulong din tayo sa mga talagang nangangailangan po, no? Yun nga lang, mag-ingat po sa mga posers and scammers na gumagamit sa pangalan ko. Kayo po ang magme-message sa akin, no? Hindi po ako ang magme-message sa inyo, no? So kaya naman simulan na natin tong video na ito. So etong chart pala na ito guys, no, for reference natin, ito po yung tinatawag na yan, no, Bitcoin against US dollar Tether. Makikita natin 1 hour time frame. Dito tayo nag-sell short at bumaba nga ito. So i-share natin yung trade idea sa inyo po dito. Huwag muna kayong maguluhan sa chart. Didiscuss po natin yan. Pero bago natin talaga pag-usapan yan, i-discuss ko muna yung mahalagang trading principle na dapat nyong malaman at maintindihan. Ano po ba ito, Coach Christian, no? Ang trading principle po na ito yung tinatawag natin na margin of safety. Margin of safety meaning this is an allowance for the risk and return or reward na kung saan kailangan hindi po sakto dapat yung pinagbabasihan natin, kailangan po may allowance siya or may tinatawag tayong backup plan. Kasi pagka wala, hindi naman lahat ng plinano mo sa trading nangyayari. Tama po ba? Diba? Hindi naman porket ang gusto nating kitain 5,000 pesos per day, sasakto ba talaga ng 5,000 yon? Pwedeng lumampas, pwedeng bumaba ng konti. So ngayon po, ang margin of safety, ito yung may tinitignan ka na range. Halimbawa, 5 to 7%, 8 to 10%, ibig sabihin po nito, meron kang sinusukat na dalawang levels at hindi lang isang range, hindi lang isang point. Kasi kapag ka gano'n, halimbawa, no, example po nito, sa profit taking po natin, ang gusto mong kitain, ang target profit mo, ang goal mo sa loob ng isang araw ay let's say 1,000 pesos per day, no, na pagde-trade, day trading. Ngayon, nakikita mo na yung chart umaangat, binigyan kanya ng profit na kung saan 900 pesos na, 950 na. Ngayon, mag-isip-isip ka na. Kasi baka mamaya, sobrang habulin mo pa yung 1,000 pesos na konti na lang naman, nandun na talaga, pero ang point, baka naman pababa na ulit, baka naman pa-reversal na, baka naman hindi na mangyayari yung bias mo. So kaya naman you just have to plan, you just have to execute, but most of all, you just have to observe, no, kung ano yung nangyayari sa position mo. Kasi dapat dyan meron kang backup plan, meron kang margin of safety, meron kang tinatawag na plano talaga, no, kung papaano ka e-entry at papaano ka e-exit. Napakahalaga po niyan sa trading. 'Di ba? Kaya nga dito, actually, 'di ba, nag-sell short ako dito. Ayan, nag-sell short po ako diyan, no, sa particular range na 'yan. Ngayon, etong upside na to, 'di ba, sell short, kikita tayo pag bumaba, malulugi tayo pag tumaas. Kino-compute ko na 'yan. Yung mga margin of safety. Paano pagka hindi nangyari yung ayon sa gusto ko, yung galaw ng market? Okay, pwede ako malugi ng 2 to 3%, 'di ba? Meron tayong range na tinitignan bago pa tayo maglagay ng position. Yun po ang sinasabi kong margin of safety. At halimbawa naman nito, nag-sell short tayo dito, and then yun nga, bumaba siya. Pero halimbawa, ang target profit mo ba, kung kailan mo siya i-buyback, kung kailan mo i-close yung position mo, halimbawa po, dito pa sa may support, 'di ba? The more kasi na bumababa yan, kumikita tayo, 'di ba? Ngayon, halimbawa, pag nag-take profit ka pa dito sa support, hinintay mo pa diyan, hindi ka pa load off ng mga positions mo, ano pwedeng mangyari? Baka mamaya hanggang dito na lang talaga yung pagbaba niya, halimbawa lang po, and then umangat na siya. So yung panalo mo, 'di ba, naging break even pa o kaya naman naging konti pa yung profits mo. So ano po ang sinasabi ko dito? Kumbaga, hindi porket nagplano ka,
gusto mo ganun na ganun siya masusunod or aayon. Kasi syempre market is dynamic. Market is really volatile, no? In a way na kung saan niya gustong pumunta, ano yung investor and market sentiment, dun siya papunta. Kung may magbago lang sa news, sa fundamentals, 'di ba? Dating pataas, biglang nagkaroon ng bad news, bababa yan. So that is why we really need to have a strong foundation, an analytical mindset, and also yun nga yung behavior natin na marunong tayo mag-adapt. So kasi kung gusto mo, halimbawa, 'di ba, nag-sell short ka dito, pababa ng pababa, hindi pa tinitake profit, hindi ka pa nag-load up ng 25-50%, ngayon, hantayin mo pa dito 'yan. 'Di ba? Ang margin of safety po, ibig sabihin nga margin of safety, ginagawa mo, sine-safety mo na, no, yung mga assets mo, no, in a way, yung mga positions mo na secured na siya. 'Di ba? So yun po yung margin of safety na kailangan nating matutunan. Kumbaga hindi porket ang gusto mong kitain 1,000, 2,000 per day, gusto mo ganun na ganun talaga. Kumbaga, kung medyo malapit na doon, pwede ka nang secured, no, ng iyong trading profits for you to be able to secure that spot at magawa mo siya ulit sa mga susunod na trades mo, consistency. Kaya nga po dito, kumbaga, ang mga limbawa sell short, no? O paano natin na-ispatan yung sell short dyan? Ito nga lang, medyo maraming, ang tawag ko po dyan, sariling strategy dyan, no? Retest and pullback average, no? Ibig sabihin, ina-average natin yung bawat pullbacks at bawat retest. At ngayon, medyo na-compute natin na yan, meron din kasing mga mini resistances area dito. So, every time na tumatama siya dito, ito po, no, dito mismo, sa gitna, di ba? Meron tayong dalawang resistance diyan. So, inside those two resistance, makikita natin dito sa gitna, no, meron pong selling zone, no? Meron pong supply zone. Merong mga sellers diyan. So that is why bumababa yung presyo, 'di ba? Kaya tayo nag-sell short diyan. Ngayon, yung entry hindi masyadong mahirap eh. Actually, yung sinasabi nila mas mahirap yung exit. Bakit? Kasi minsan parang pagka kumikita ka, gusto mong i-hold dyan ng i-hold eh. Hindi mo alam kung kailan ka lalabas. So that is the challenge as how you will exit from that winning position. 'Di ba? Kasi minsan panalo ka na eh, tama yung entry mo eh, nagkakamali saan sa exit. Nagkakamali saan sa pag-execute nung mga orders na panalo na sana, nagiging talo pa or break even, 'di ba? So kaya dapat dito, kung halimbawa nag-sell short ka diyan, dito pala minsan syempre naglo-load up ka na diyan, sinesecure mo na yung profits mo at ganun talaga dapat. Kasi wala namang halimbawa nagplano ka, sell short ka dito, ang plano mo dito pababa, syempre pwedeng mangyari yun, pwede ring hindi, pero ang point, kung ano yung profit mo ngayon, kung ano yung position mo ngayon na winning na panalo ka na at tumama ka dun sa analysis mo, is that you should be taking off, no? You should be securing those positions na in profit na. So kaya naman yung margin of safety, it is also a type, no, of adaptability quotient na kung saan marunong kang mag-adapt. Halimbawa, hindi nangyari to, ano nang gagawin mo? 'Di ba? Hindi nangyari to, yung bias mo, anong next step? Anong plan B? Anong backup plan? Okay, para nang sa gayon, keeping on track ka pa rin at hindi ka pa rin nawawala sa iyong goals. Kasi minsan, yung iba, 'di ba, ito yung plano nila, and then, kumbaga, merong external factors, may fundamentals, nagkaroon ng bad news, negative news, yung position nila ay naapektuhan dahil doon, hindi na nila alam gagawin nila na ayaw sabihin yung word na napapack up na sila or ibig sabihin na hindi na nila alam ang gagawin na nape-pressure na sila at nagpapanik na sila. So ayun yung ayaw kong mangyari, no, sa inyo mga traders at sa akin din syempre sa mga followers natin na minsan nag-entry ka ng position. Okay, nung una okay eh, pero nung bandang huli, ay ako, hindi umaayon sa market ah. Ngayon, ang challenge, no? Syempre, walang madaling sa trading. Kung magaling ka sa trading at madali lang lahat dito, lahat mayaman na. Pero, ang challenge natin is, pag nag-entry ka, how you will finish strong, how you will finish right, and how you will finish that in
profit. Okay, paano ka makakasabay sa pagbili at makakasabay sa pagbenta sa tamang paraan. Kaya naman yun, yung mga traders, no, sana marami kayong natutunan. Marami pa tayong gagawin mga vlogs, mga contents about financial management, trading, investing, portfolio management, and economics, no? So, follow lang kayo, mag-like, share, and subscribe, no? Comment nyo naman kung ano yung mga natutunan nyo ngayon, margin of safety, di ba? At ano pa yung mga gusto nyong contents na ipagawa sa atin. So, yun lamang, mag-follow, like na kayo, at mag-ingat din kayo sa mga posters. Isa lamang po ang aking Facebook page, ang aking TikTok, at ang aking YouTube. So, yun lamang po, follow for more contents like this. Estudyante Trader po.